Naranasan mo na ba yung pakiamdam na parang gumuho yung buong mundo mo dahil lang sa isang pagkakamali? Isipin mo ito, ikaw na nakikinig ha, nasa opisina ka tapos nakapindot ka ng maling button. Oh, nakakakabayan. Yung malamig na pawis talaga. Mismo, yung tipong nabura mo yung isang napakahalagang database o kaya naman nag-send ka ng sobrang confidential na email tapos sa maling tao pa napunta. Sa unang segundo na ma-realize mo yung ginawa mo, ano yung nararamdaman mo? Parang mabilis na tibok ng puso, di ba? Oo, yung parang gusto mong lamunin ka na lang ng lupa bigla. Tama. At ano yung unang-unang likas na reaksyon nating mga tao kapag nangyari yon? Pagtakpan. Pagtakpan yung kasalanan, gagawa tayo ng kahit anong paraan para itago yung ebidensya. Maghahanap ng pwedeng sisihin o mag-iisip ng pinakamagandang palusot para lang hindi tayo mapagalitan. Kumbaga hahanap tayo ng panakip. At alam mo yung instinct na yan na magtago at magtakip, hindi yan bago. Sa katunayan, yan yung pinakaunang reaksyon ng tao sa krisis simula pa nung una. Nakabaon yan sa sa mismong psikolohiya natin. Oo nga eh, parang default na natin. 'Di ba? Kapag nakakaramdam tayo ng matinding kahiyan o yung takot na malantad yung kahinaan natin, ang default setting ng utak natin ay protektahan ng sarili kahit na anong mangyari. At yan mismo yung sentro ng masusing tagtalakay natin ngayon. Ako pala yung makakasama ninyo sa pag-navigate sa topic na ito at kasama ko ang ating expert para himayin yung mga detalye. Titingnan natin yung mga tala at mga pananaliksik tukol dun sa pinakamatandang kwento ng krisis sa kasaysayan ng tao, yung ikatlong kapitulo ng Genesis. Salamat at magandang pagkakataon ito para pag-usapan yan ng mas malalim. Pero gusto kong linawin agad lalagpasan natin yung karaniwang kwentong pambata, yung tungkol sa mansanas, ahas, alam na natin yan eh. Ang misyon natin ngayon ay himayin yung anatomya ng pinakaunang bad day sa daigdig. Gusto nating intindihin kung paano nag-react yung tao nang literal na mawala ang lahat sa kanila. At bakit yung tugon ng manilikha ay hindi lang basta pagpaparusa, kundi isang nakakagulat na pagbabago sa kasuotan nila. Kasi kung susuriin talaga natin ng malalim yung teksto, hindi lang ito basta bad day eh. Ito na yung pinakamasaklap na sakuna na tumama sa sangkatauhan. Parang bago natin ma-appreciate kung ano yung ginawa ng Diyos para takpan yung kahiyaan nila, kailangan muna nating intindihin yung bigat, yung sobrang bigat ng sitwasyon ng hapong yon. Gaano ba kabigat? Kasi madalas binabasa lang natin ito na parang listahan ng mga parusa, checkbox lang. Oo, parang tinitake for granted natin eh. Pero isipin mo na lang na hindi lang sila basta napagalitan, gumuho yung buong realidad nila. Makikita natin yung pagkasira sa lahat ng aspeto ng buhay nila eh. Una, yung physical at emosyonal na sakit. Yung sa babae, 'di ba? Mismo, ang babae ay sinabihang makakaranas ng matinding hirap sa pagdadalang tao at panganganak. Pangalawa, yung relasyon nilang mag-asawa na perfecto sana, biglang pinasukan ng power struggle, pinasukan ng hidwaan. Grabe yung term na power struggle ha. Nakakagulat na nandun na yun agad. Nandun na agad. Ang sabi sa teksto, magkakaroon ng tensyon at pagnanais na kontrolin ng isa't isa. Tapos pangatlo, yung mismong ecosystem nila, nasira din. Bago nito, si Adan ay parang master gardener na nag-i-enjoy sa trabaho niya eh. Parang hobby niya lang yung pagtatanim. Oo, fulfilling na trabaho. Pero dahil isinumpa yung lupa, ang dating masayang pagtatanim ay naging isang madugong labanan. Laban sa mga tinik at dawag, kumbaga nagre-rebelde yung kalikasan laban sa kaniwa. Nakakapagod na yung buhay. Tapos may mas mabigat pa doon, 'di ba? Yung pinaka-ultimate na parusa. Yung sentensyang kamatayan. Mula sila sa alikabok at babalik sila sa alikabok. Biglang naging limitado na yung oras nila sa mundo. Grabe yung bigat nun, lalong na yung huli. Kasi kung ako yung nasa posisyon ni Aden, isipin mo nasira yung trabaho ko,
Nag-aaway kami ng asawa ko dahil sa power struggle na yon. Nagrebelde ang kalikasan sa akin. Tapos sa ngayon alam kong may taning na ang buhay ko. Siguradong wala na akong makikitang pag-asa. Talagang nakakadepress yung ganong realization. Sobra. Lalo na kung maalala natin, di ba? Ilang sandali lang bago ito, tinanong siya ng Diyos kung bakit siya kumain. At ano yung sagot niya? Ang sabi niya, ang babaeng ibinigay mo sa akin. Siya ang nagpakain sa akin. Ibinunto niya yung sisi sa asawa niya. At teka, indirectly sa Diyos din eh. Kasi sabi niya, ang babaeng ibinigay mo. Oo, parang sinabi niya na ah, kasalanan mo ito kasi binigay mo siya sa akin eh. 'Di ba? Kung ako yun, baka pangalanan ko yung asawa ko ng Pigati o kaya Sisi. Siya yung dahilan ng lahat ng ito eh. Logically speaking, nakakagalit. Logical nga na isipin na magtatanim siya ng matinding galit at para maintindihan natin kung bakit ganun yung naging reaksyon nila sa isa't isa at sa Diyos, kailangan nating tignan yung nangyayari sa kanilang panloob na kalagayan. Yung konsepto ng pagiging hubad. Oo. Yung laging naha-highlight sa kwento. Diba? Sa huling bahagi kasi ng Genesis 2, inilalarawan silang hubad pero walang nararamdamang hiya. Ito yung perpektong inosensya, yung kumpletong pagtitiwala sa isa't isa. Wala silang tinatago, Parang fully transparent sila sa isa't isa ng walang judgment. mismo. Ngunit nang pumasok yung kasalanan, biglang nagbago yung kahulugan ng kahubaran. Naging simbolo ito ng pagiging lantad at mahina. Mula sa inosensya, lumipat sila doon sa pagiging hubad at nahihiya, kaya desperado silang nagtahi ng mga dahon. At may ikatlo at pinakamalalang yugto pa yan eh. Naging hubad, nahihiya, at labis na natatakot na malantad sa paningin ng Diyos. Ibang klase yung takot na yan, ha? Yung tipong wala kang matakbuhan? Nabanggit yata sa mga tala natin yung Hebrews 4.13 tungkol dyan eh. Oo, yung eksaktong verse na yon. Sabi dun, walang nilalang ang makakapagtago sa paningin ng Diyos. Lahat daw ay hubad at lantad. Parang isipin man, nakatutok sa iyo yung isang higanteng spotlight. Tapos nakikita yung lahat ng pinakamadilim mong sekreto. Nakakapanganig yun. At may mas malalim na layer pa yan eh. Sa orihinal na Griego, nung Hebrews 4.13 na yon, ang salitang ginamit para sa lantad ay trakelizo. May kinalaman yan sa paghawak sa leeg ng isang sakripisyong hayop o kaya yung pagiging ganap na walang kalaban-laban sa harap ng isang nakatutok na patalim. Wait, seryoso? Ganun ka-intense yung word na ginamit doon? Ganon katindi ang ibig sabihin nun. Ganyan ka-intense yung pakiramdam ng unang mag-asawa. Exposed, vulnerable, parang nakabitin yung buhay nila at wala na silang maitatago pa. Grabe, kaya nga mas lalo kung hindi maintindihan yung sumunod na nangyari eh. Kasi nakatayo si Adan sa mga guho ng buhay niya, di ba? Lantad, natatakot, parang nakatutok sa leeg niya yung patalim ng sentensyang kamatayan, tapos nakakaramdam siya ng matinding hidwaan sa asawa niya. Pero, imbes na sumuko na lang sa buhay o awayin si Eva, may ginawa siyang hakbang na sobrang-sobrang salungat sa sitwasyon. Yung pagbibigay niya ng pangalan. Oo, bigla niyang binigyan ng bagong pangalan yung asawa niya. Wait lang ha, kung kabibigay lang sa iyo ng death sentence, bakit ang pagpapalit ng pangalan ng asawa mo ang uunahin mo? Wala sa hulog, di ba? Parang ang labo. Mukhang ang wala sa lohika sa unang tingin kasi bago ang sandaling ito, tinatawag niya lang babae ang kanyang asawa. Sa Ebreo, isya. Isya. Bale parang general na term lang. Oo, isang kategorya lang talaga siya dahil nga kinuha siya mula sa lalaki. Pero pagkatapos niya marinig yung buong listahan ng mga sumpa at hatol, doon niya pinangalanan itong Eva o Hava. At ano ang ibig sabihin ng Hava? Ibig sabihin nito ay buhay o nagbibigay buhay. Ipinaliwanag sa teksto na binigay yung pangalang ito kasi siya ang magiging ina ng lahat ng nabubuhay. Ngayon, kailangan nating intindihin yung kultura ng sinaunang gitnang silangan. Paano ba yung naming convention nila noon? Sa kanila kasi, ang pagbibigay ng pangalan ay hindi lang basta pagkilala o label.
Ito ay pagtukoy sa kapalaran, pagdedeklara ng isang katotohanan. Kaya ang malaking tanong doon, bakit magdedeklara si Adan ng buhay kung katatapos lang sabihin ng Diyos na babalik sila sa alikabok? Oo nga, no? Parang ganito yan eh. Isipin mo na ikaw na nakikinig, nasa doktor ka. Tapos, kabibigay lang sa'yo ng paning sa buhay, terminal diagnosis. Sabi ng doktor, wala nang lunas. Tapos, ang unang-unang ginawa mo paglabas ng ospital ay dumaan sa mall para bumili ng kuna para sa isang sanggol na wala pa naman. Ang ganda ng analogy na yan. 'Di ba? Wala talaga sa lohika yung bibili ka ng kuna pagkatapos mong mahatulan ng kamatayan. Maliban na lang kung may narinig siyang butas sa sumpa. May ganun ba? Yan ang pinakamagandang paraan para ilarawan ito. Narinig kasi ni Adan ang isang napakahalagang lusot o promise sa gitna ng sumpa. Nang kinakausap ng Diyos yung ahas, sinabi niya na magkakaroon ng matinding laban sa pagitan ng ahas at ng binhi o inapo ng babae. At dudurugin ng inapo ng babae ang ulo ng ahas. Yung sikat na proto-evangelium. Tama. At nakinig na mabuti si Adan doon, malamang naisip niya, teka, kung magkakaroon siya ng inapo na tatalo sa ahas, ibig sabihin, hindi kami mamamatay na yun din. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng mga anak. So, may kinabukasan pa. Nakakakilabot yan sa totoo lang. Kasi isipin mo sa gitna ng nasusunog na kagubatan ng buhay nila, ng araw na yon, nakita niya yung nag-iisang maliit na buto ng pag-asa. At doon siya kumapit. Kaya pala imbis na tawagin niyang Sisi o Pigati yung asawa niya dahil sa mga nangyari, tinawag niya itong buhay. Kasi yung pangalan na yun ay isang manifestasyon ng kanyang pananampalataya. Pinili niyang maniwala sa pangako ng Diyos na may pag-asa pa rin kaysa magpakain nun sa despair ng kamatayan. Wow. Sa ere. Kung babasahin natin yung teksto, yung talata tungkol sa pagpapangalan, yung Genesis 3.20, ay agad-agad na sinunda ng Genesis 3.21. Ay oo, Magkadikit yun. Magkadikit talaga. Kaya yung sumunod na ginawa ng Diyos ay isang direktang pagtugon sa hakbang na ito ni Adan. yung pagbibigay ng damit, yung panakip. Kasi naalala ko, bago pa mangyari yung hatulan, nang maramdaman nila yung kahiya nila, nagtahi sila ng sarili nilang mga damit mula sa mga dahon ng igos o fig leaves. Oo, yung sikat na fig leaves. Himayin natin yung mekanismo ng isang dahon ng igos. Malalapad nga ang mga ito, pero mabilis matuyo kapag napitas na. Kapag natuyo yan, nagiging marupok, madaling mapunit, at saka magaspang o makati sa balat. So hindi talaga siya pangmatagalang solusyon. Hindi talaga. Ito isang desperadong invention lang ng tao. Ito yung sarili nating paraan para pagtakpa ng ating mga kahinaan at kahiyaan gamit ang sarili nating lakas. At doon tayo madalas pumapalya ang mga tao. Alam mo, gusto kong ikonekta yan sa iyong nakikinig ngayon Kasi ginagawa pa rin natin yan hanggang ngayon, di ba? Ano yung mga dahon ng igos mo? Ito yung mga peking ngiti kapag tinatanong ka ng mga tao kung kamusta ka na, kahit na wasak ka na sa loob. O yung pagpapanggap na okay ang lahat. Di ba? Ito yung pag-curate natin ng perfect na buhay sa social media para walang makita ng gulo sa pamilya mo o sa relasyon mo. O kaya, ito yung pag-overwork natin sa opisina para lang pagtakpan yung imposter syndrome natin na baka hindi naman talaga tayo magaling. Ang problema kasi sa mga dahong ito, gaya nga ng sabi mo kanina, ay natutuyo sila. At nakakapagod i-maintain ang isang kasinungalingan di ba? Sobra. Kailangan mong palaging gumawa ng bagong dahon kasi nasisira yung luma, nakaka-drain siya mentally and emotionally. At alam ng Diyos yan, alam niya na hindi sapat ang mga dahon ng igos para protektahan sila sa malupit na mundong harapin nila sa labas ng Eden. Kaya bilang tugon sa pananampalataya ni Adan, nag-step in ang Diyos.
Sinasabi sa teksto na ang Diyos mismo ang gumawa ng mga damit mula sa balat ng hayop. Balat ng hayop. Ay, ano yung term doon sa original text? Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay kutonet. Hindi lang ito basta maliit na panakip katulad nung ginawa nila. Ang kutonet ay isang kasuutan na tumatahak mula balikat hanggang tuhod. So full coverage siya talaga? Parang tunic. Tama, parang tunic. Matibay, ito, mainit, at tunay na nagpoprotekta laban sa mga elemento ng kalikasan. Pimalitan ng Diyos ang kanilang marupok na gawa ng isang perpektong probisyon. Pero teka lang. Kailangan nating huminto rito kasi may isang napakabigat na katotohanan na nakapaloob sa probisyon na yan eh. Para makuha ng balat ng hayop, may kinailangan mamatay. Oo. At yan ang isang detalyeng madalas palampasin ng marami kapag binabasa ito. Upang mabalutan sila ng balat na yon, kinailangan ng pag-aalay ng buhay. Yun ang pinakaunang pagkamatay sa buong kasaysayan ng daigdig. Bago ang araw na iyon, walang namamatay sa Hardin ng Eden. Wala pang nilalang na dumanak ang dugo. Subukan nating ilagay ang sarili natin doon sa sandaling iyon. Kasi si Adan, kilala niya yung mga hayop na iyon, di ba? Siya nga yung nagbigay ng pangalan sa kanila eh. Naging kampanyo niya yung mga yon bago pa ginawa si Eva. Tapos bigla na lang, kailangan may lapain. Siguradong matinding shock yon para sa kanila. Nakita nila marahil sa unang pagkakataon kung ano talaga ang itsura ng kamatayan. Yung dugo, yung tunog ng paghihirap ng hayop, tapos yung pananahimik nito, isipin mo yung bigat ng trauma na ma-realize na namatay ang inosenteng nilalang na ito dahil lang sa kalokohang ginawa ko. Kahit na biyaya yung pagbibigay ng damit, ang damit na iyon ay isang madugong paalala ng bigat ng kasalanan nila. Napakabigat nga naman talaga. At ang tawag dito sa teologiya ay ang simula ng konsepto ng substitution o pagpapalit. Bagamat kailangan natin itong linawin para hindi malito yung mga nakikinig. Paano ba natin liliwanagin yung substitution dito? Bale, ang hayop na iyon ay hindi namatay bilang direktang kapalit ni Adan at Eva sa kamatayan dahil tuloy pa rin yung sentensya nila na babalik sila sa alikabok sa paglipas ng panahon, di ba? Ang nangyari dito ay pinalitan ng Diyos ang kanilang hindi sapat na pantakip, yung dahon, ng isang mas maganda at epektibong pananggalang na galing mismo sa Kanya, yung balat ng hayop. Okay. So, hindi niya inalis yung parusa ng kamatayan sa kanila. Hindi. Pero tinakpan niya ang kanilang kahihiyan. Ito yung biyaya. So, may katarungan pa rin, pero binalot ng awa. Ang galing. Kasi kung titingnan mo yung bilis ng mga pangyayari, nakakamangha rin eh. Nang nagkasala sila, mabilis na nag-imbestiga ang Diyos. Nang magturo si Adan at isisi kay Eva, hindi nakipagtalo yung Diyos eh. Nang isisi naman ni Eva sa ahas, hindi na niya tinanong yung ahas. Naglapag siya agad ng katarungan. Pero bago niya sila palayasin sa hardin para harapin ang isinumpang mundo, naging sastre muna siya. Naging sastre, magandang paglalarawan yan. 'Di ba? Tinahi niya sila ng damit na panlaban sa lamig at sa kahiyaan. Nakakatouch. At ito talaga ang nagpapakita ng pinakapusod ng karakter ng manlilika. Nakikita natin yung perfectong balanse. Sa isang banda, hindi niya pwedeng konsentihin ang pagre-rebelde, kaya kailangan silang paalisin sa Eden, kasi nga Diyos siya ng katarungan. Ngulit sa kabilang banda, ayaw niyang umalis sila ng walang proteksyon. Yon ay isang malinaw na mensahe mula sa Diyos. Hinatulan ko kayo, lalabas kayo sa mundong puno ng tinik, pero hindi ko pinuputol ang relasyon natin. Hindi ko kayo pababayaan. Ibinabalik ng Diyos ang kanilang dignidad na nawala dahil sa kasalanan. Ang ganda nung pananaw na yan, hinatulan pero hindi inabandona. Alam mo kung titingnan natin ng buo yung pagtalakay natin sa mga talakay na yon, nagsimula tayo dun sa pinakamalalang araw sa kasaysayan, di ba? Gumuho yung ecosystem, na nasira yung perfectong relasyon, tapos pumasok ang takot at kamatayan,
Desperadong nagtago yung mga tao sa likod ng mga tuyong dahon ng palusot. Kinapit siya doon sa isang hibla ng pangako ng Diyos. At ang tugon ng Diyos sa pananampalatayang iyon ay ang mismong pagtakip sa kanilang kahihiyan. Ang leksyon dito, hindi natin kayang iligtas o pagtakpan ang ating sarili ng permanente, pero ang probisyon ng Diyos ay palaging sapat at matibay. Habang tinatapos natin yung malalimang pag-uusap na ito, gusto kong direktang kausap ka. Ikaw na nakikinig ngayon. Gusto kitang iwan ng isang kaisipan na natural na uusbong kapag inisip mo yung pang-araw-araw na buhay ni na Adan at Eva matapos ang araw na ito. Isipin mo ito ha, sa mga sumunod na dekada o baka daang taon ng buhay nila sa labas ng hardin, habang nagbubungkal sila ng matigas na lupa at nakikipaglaban sa mga tinik, araw-araw nilang suot yung mga balat ng hayop na iyon. Araw-araw, paggising nila at pagtingin nila sa isa't isa, nakikita nila ang dalawang nagbabanggaang katotohanan. Isang napakabigat na araw-araw na paalala. Oo, una, nakikita nila yung malagim na paalala ng halaga ng pagkakamali nila. Na may inosenteng dugo na dumanak para lang sa damit na yan. Pero pangalawa, at ito yung mas mahalaga, ramdam nila sa mismong balat nila yung mainit na yakap ng pagmamahal ng kanilang manilikha na nagbigay ng damit na yon, isang araw-araw na paalala na hindi sila itinakwil. Kaya ang tanong ko para sa iyo, gaano kadalas sa buhay mo ngayon na ang pinakamalalim mong mga peklat o yung pinakamalalaking palpak at pagkakamali mo, ang siya ring nagiging mismong lugar kung saan mo lubos na nararanasan ang biyaya. Pag-isipan mo yan. Sa susunod na makagawa ka ng napakalaking sablay at pumasok yung instinct mo na maghanap ng dahon ng igos para pagtakpan ito, baka hindi mo kailangan magtago. Baka kailangan mo lang aminin ang iyong kahubaran at hayaang balutin ka ng biyayang matagal nang inihanda para sa'yo. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay, manatiling mausisa.